Kabanata 5. Masaya ka ba na nakita mo siya roon? Tanong ni Ana. Nang ibalita niya rito na nakita sila ni Ephraim. Of course not, agad na sagot ni Charlotte. Naiinis nga ako, sa totoo lang. Tinitigan siya neto, bakit iba ang nakikita ko sa mga mata mo? Tumigil ka, nag-i-speculate ka lang dyan. Kung bakit ba kasi ayaw mo pang aminin sa kanya na nagagalit ka kay Ephraim ay dahil sa isipin na hindi pag-ibig ang dahilan ng pagpapayag niya noon na ipakasal kayo. Namula siya dulot ng mga sinabi nito. Parang may isang bahagi ng pagkatao niya ang nagising. Kung minsan ay kailangan pa nating marinig sa iba ang katotohanan bago natin iyon ma-realize. Dagdag pa ni Ana sa seryosong tinig. Hindi siya nakapagsalita, tinamaan siya ng mga sinabi nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarinig siya ng ganoong klaseng komento kung bakit inayawan niyang makasal kay Ephraim. Bigla niyang naalala kung gaano siya naging kasaya noong magkaibigan pa lang sila. Kung paano siya alagaan neto, kung paano pagpasensyahan kapag tinutoyo siya. Ang pagiging malalahanin nito, ang pagiging mabiro, ang lahat ng katangian nito na noon ay tanggap niya. Kahit pa negatibo o positibo. Ephraim, you're not a really bad. Pero bakit nga ba mas pinili ko pang takasan ang kasal natin kaysa pakasalan ko sa'yo? Tama ba ang sinabi ni Ana? Dahil hindi ko matanggap na magaganap ang kasalang iyon dahil pinilit ka lang at hindi kusang loob. Pero ano man ang kasagutan sa katanungan ng iyon, hindi na pinilit ni Charlotte na hanggan ng kasagutan. Baka lalo lang siya malito. Good afternoon. Good afternoon. Mahinang ganti ni Charlotte kay Ephraim na halos kasunod lamang ng boss niya nang dumating. Your boss? Dumating na. May appointment ka ba sa kanya? Yes. In-inform niya si Mr. Nicholas pagdating nito at pagkatapos ay tinaguan niya ito. Okay na. Thanks. Binigyan siya nito ng isang matamis na ngiti. Hindi niya iyon tinugon. Hindi niya gusto na lagi niya itong nakikita dahil may bahagi ng pagkatao niya ang nahihirapan. Lagi para makita ako, sumingit iyon sa isip niya. Pagkatapos ay kinastiguhan niya ang sarili. Hindi niya iyon dapat nabigyan ng ibang kulay. Business ang pinunta niya rito at hindi siya. Kailangan niyang disiplinahin ang sarili upang wag siyang maging ilusyonada. Sabay ka na sa akin, Charlotte. Simpleng wika sa kanya ni Ephraim na lumabas ito sa opisina ni Mr. Nicholas. Hapon na nang dumating ito at tamang-tama naman na pauwi na siya ng mga oras na iyon. Salamat na lang. Sumabay ka na sa akin. May dadaanan din ako malapit sa boarding house mo. Kahit ayaw ng isip niya na malapit dito, ay sutil naman ang puso niya. Sumabay siya rito habang nagbabiyahe sila ay wala siyang imik. Hindi rin naman ito nagsasalita, panay lang ang sulyap sa kanya. Okay ka na ba sa trabaho mo ngayon? Tanong nito. Maya-maya, kontento ka na ba? Tumango siya. I'm glad to hear that. Kailan mo naman balak na umuwi sa atin? Bahagyang natigilan si Charlotte. Kapag may maipagmamalaki na, dito ka na ba nakatira sa Manila? Yes, may condo unit ako sa Green Hills. Are you living alone? Sinaway niya ang sarili sa pag-uusisa. Parang lumalabas na interesado siyang malaman ang buhay nito. Baka may namahalata pa ito sa kanya. Yeah, may cleaning lady na
Pumupunta twice a week. Katahimikan. Marami siyang gustong itanong pero pinigil niya ang sarili. Tulak ng bibig, kapit ng dibdib. Ako ba ang pinariringgan mo niyan, Ana? Tanong ni Charlotte dito. Pagdating niya ay kumanta ito. Kung ikaw ang tinatamaan, ay para sa iyo nga. Nakangising wika neto. Nakita ko na inihatid ka niya. Lagi siya sa opisina. May business transaction sila ng boss ko. Makulit kaya sumakay na lang ako sa kotse niya. Kung ayaw mo talaga ay hindi ka niya mapipilit. Magsimula ka na naman, Ana. Aminin mo na kasi na love mo siya para matahimik na ako. Alam mo ba, ako ang klase ng tao na apektado sa mga pag-ibig na hindi nag-work. Sayang, nag-iilusyon ka, Ana. Realistic akong tao, Charlotte. Be true to yourself. Umamin ka na. Ano ba ang maaminin niya? Ni ang sarili niya ay tumatangging tanggapin ang akusasyon nito. Naisip niya na mas makakabuti kung magkakaroon siya ng boyfriend o kahit manliligaw para matigil na ito. Mukhang wala ka yata sa mood, untag kay Charlotte ni Ephraim dahil tumangulang siya nang batiin nito. Kanina, bago siya umalis sa boarding house, ay kininswen niya ang sarili na maganda ang mood niya. Pero, hindi niya nakontrol ang emosyon nang makita ito. Si Sir ba ang kailangan mo? Tanong niya sa tanong na tila isang masungit na matandang dalaga. Wala pa siya. Okay lang, hihintayin ko na lang siya. Pwede mong hintayin si Sir sa opisina niya, pabor niya. Hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa kung nasa harapan niya ito. Ayoko roon, wala akong kausap. Busy ako. Binuksan niya ang kaharap na drawer na pinipresadong paraan. Nagdadabog ka ba? Tanong nito. Nag-angat siya rito ng mukha. Wala ako sa mood makipag-usap. Okay lang, magtitigan na lang tayo. Nagbuntong hininga siya. Kasunod nyon ay isinandan niya ang likod sa backrest. Hindi ako makapag-concentrate. Bakit? Dahil nga nariyan ka, nanggigigil siya. Talaga bang manhid ito o naiinis lang siya? O, narito ka na pala, Mr. Braganza. Noong dumating si Mr. Nicolas. Ngayon lang, nakangiting wika ni Ephraim na agad na ring tumayo para sumunod sa loob ng opisina na bagong dating. See you later, Charlotte. Wika sa kanya ni Ephraim na kumindat pa sa kanya. Irap ang tinugon niya rito. Naging careless tuloy siya sa ibang trabaho na hinarap. Mali-mali ang pagtatype niya sa computer. Minsan ay natatabig niya ang mga gamit na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakakainis naman kasi ang lalaking iyon. Kailan kaya matatapos ang business niya kay Mr. Nicolas para wala na siyang dahilan na pumunta rito?